ladies and gentlemen, this war can come to an end now. Prime Minister ng Israel nagalit sa presidente ng France na si Emmanuel Macron dahil sa mungkahi nito sa US at allies na ihinto na ang pagpapadala ng sandata para sa Israel. Sa paraang ito kasi ay naniniwala si Macron na maaari itong maging daan para sa tigil putukan ng Iranian proxies laban sa Israel. Gayunpaman ay labis na ikinadismaya ng punong ministro ng Israel ang naging pahayag ni Macron at sinabing isa itong kahihiyan sa mga sibilisadong bansa sa mundo. Ayon pa sa punong ministro ng Israel ay kasalukuyan silang lumalaban sa 7 magkakaibang lokasyon na pinangangasiwaan ng Iran at mga proxy nito at wala umanong nagpapahayag na tigilan na ang pagpapadala ng sandata sa mga ito. Kaya't isa umanong kahihiyan na ang Pangulo pa ng France ang magsusulong ng arm embargo para sa Israel nang hindi man lang umano humiling na tigilan na din ng Iran ang pagpapadala nito ng sandata sa mga proxies nito. Kaya naman nanindigan ang punong ministro na mananalo umano sila sa labang ito kahit wala ang mga kahiyahiyang Pangulo. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. Pero ano nga ba ang end goal ng Israel sa labanang ito at papaano nila sinusubukang matalo ang pinagsama-samang puwersa ng Iran sa labanang ito? Ayon kay Benjamin Netanyahu ay maaaring matapos agad ang digmaang ito kung susuko na ang Hamas at pakakawalan nito ang lahat ng kanilang bihag at kapag nangyari ito, ang plano ng punong ministro ay disarmahan na ang mga Palestinian na babalik sa Gaza. Sa madaling salita, bagamat papayagan sila ng Israel na makabalik sa Gaza, ay hindi na sila maaari pang magkaroon ng sandatahang militar para sa seguridad nila at sa halip ay ang Israel na lamang ang mangangasiwa sa seguridad ng buong rehiyon. Dahil para umano kay Netanyahu ay ito lamang ang paraan upang makatiyak sila na ang Palestinian na makababalik sa Gaza ay hindi na makapagdudulot pa ng pag-atake sa kanila gaya ng naganap na pag-atake ng Hamas noong October 7 sa Israel na tumapos sa buhay ng humigit kumulang 1,200 residente nito. Bukod pa riyan ay dinukot pa ng Hamas ang nasa 250 katao na magpasa hanggang ngayon ang ilan ay hawak pa rin ng mga ito. At kung babalikan naman natin ang taong 2005 ay mapag-aalaman natin na nilisan ng Israel ang Gaza bilang bahagi ng Gaza Disengagement Plan na pinangunahan ni Prime Minister Ariel Sharon. Ang layunin nito ay alisin ang Israeli settlement sa Gaza at ilipat ang mga sundalo upang bigyang diin ang pagnanais ng Israel na itaguyod ang isang solusyon sa hidwaan at bigyan ang mga Palestinians ng mas malawak na kontrol sa kanilang teritoryo. At ang panahong ito rin ang pinaniniwalaan ni Netanyahu kung saan nagsimulang makapag-ipon ng napakaraming sandata ang Hamas laban sa kanila. Kaya't hindi na umano maaaring ulitin pa ng Israel ang nooy pagpapaubaya nila. Kaya't bagamat ang kanilang main goal sa panahong ito ay ibalik sa Palestinians ang Gaza, ay hindi naman ito pahihintulutan pa ang pagkakaroon nila ng puwersa para sa seguridad nila. At dahil nga tila malabo itong sang-ayunan ng Hamas na may layuning burahin ng Israel sa mapa, ay makikita natin sa mga hakbang ng Israel na sinusubukan nitong unti-unting ukupahin ang mga teritoryong malapit sa kanila kung saan sa bawat pag-atake nito mula sa himpapawid ay sinusundan nila ito ng pag-atake sa lupa upang matiyak na hindi na makababalik pa ang mga puwersang ito sa mga teritoryong inaatake nila. Kaya't makikita natin na ang Israel ay nagnanais na ubusin muna ang Hamas kabilang ang Hezbollah upang maiwasan nila ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mas maraming puwersa laban sa kanila at sa sandaling matiyak nila ang seguridad ng Israel laban sa Hamas at Hezbollah sa Lebanon ay tiyak na mas magiging madali na para sa Israel na makipagsabayan sa pag-atake ng Iran laban sa kanila dahil ang pag-atake ng Iran laban sa Israel ay mahahati na sa Lebanon na popwestuhan ng Israel laban sa kanila. Sa paraang ito ay ang Lebanon naman ang magsisilbing battlefield ng dalawang bansa at sa paraang ito ang puwersa ng Israel na inilalaan nila para sa Hamas at Hezbollah ay magagamit na nila ng buong puwersa laban sa Iran habang tinutulungan ng US ang Israel na umatake sa Houthi rebel. At sa ganitong klase ng labanan ay maaaring ubusin ng Israel ang lahat ng leader mula sa Iran dahil ang Israel ay napatunayan na sa buong mundo na kaya nilang pabagsakin ang sinumang leader na targetin nito. Kahit pa napakaraming sumasalakay na puwersa sa bansa nila,
Sa madaling salita ay higit na mas magiging madali para sa Israel ang mga naisin nito kung nag-iisa na lang ang bansang direktang kumakalaban dito. Ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi agad makaganti ang Israel sa ginawang pag-atake ng Iran laban sa kanila dahil ang Israel ay mas ipinapriority ang mga kalabang mas malapit sa kanila kaya't minamadali na nila ang pagpapabagsak sa Hezbollah dahil ito ay magsisilbing pinakamagandang lokasyon para sa Israel upang tapatan ang mga ballistic missile ng Iran laban sa kanila. Sa ganitong paraan kasi ay maiiwasan ng Israel ang direktang pag-atake ng Iran sa bansa nila, kaya't ang susunod nilang pag-atake sa Iran ay maaaring iniipunan ng Israel sa Lebanon, kung saan ay maaaring dito nila i-launch ang ilan sa mga missile na gagamitin nila laban sa Iran, upang kung gaganti man ang Iran ay mapagtatanto nito na kailangan din nilang wasakin ang mga missile system ng Israel sa Lebanon, kaya't maiiwas ng Israel ang bansa nila para sa buong pag-atake ng Iran laban sa kanila. Kaya't napakahalaga para sa Israel na mas bigyan ng prioridad ang pag-atake nito sa Hamas at Hezbollah. Dahil kung magtatagumpay sila dito ay para na rin nilang ginisa sa sariling mantika ang Iran at mga proxy nito dahil ang kanilang mga teritoryo na ang magiging battlefield sa digmaang ito na maaaring magdulot ng takot at pagkabahala para sa Iran na regular na umatake sa puwersa ng Israel na naririto. Kaya't sa paraang ito ay maaaring mapatagal ng Israel ang digmaang ito habang isa-isa nilang pinababagsak ang mga pinuno ng Iran at Houthi rebel sa mga bansang ito. Kaya't ang paghahangad ng Iran kasama ang mga proxy nito na burahin sa mundo ang mga Hudyo ay magdudulot lamang ng mas malaking dilubyo para sa napakaraming inosenteng tao. Kaya't mas mainam na lang na sumuko ang Hamas sa Israel at pakawalan ng mga inosenteng bihag nito upang matapos na ang gulo. I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world.